Panginoon, salamat po sa ating mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay hindi po nagkulang sa atin. Hindi po natin nakaligtaan ng mga ganitong pagtitipon na tunay dito po natin nakukuha yung palakasan. Praise the Lord. Sininyasan pa ako ng ating operator. Sasabihin ko sana po sana na nakatutupot ng araw ng mic. Hindi ko na kailangan. Hindi ko na kailangan umamit ng mic. Praise God. At tunay na ang Diyos ay buhay sa ating mga buhay. Gaano na po ba tayo kalalim sa ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay? Isa pong katanungan sa buhay po natin na hindi po pinag-uusapan dito yung tagal na ng ating pagdalo sa mga ganitong pagtitipon kung saan man po tayong fellowship na namulat sa ganitong katotohanan. Pari-pariho po yung dinadala po natin na ang ating Panginoong Yesus ang siyang ating kaligtasan. Amen po ba? And then, pagdating po natin dito sa Saudi, nakasumpong naman ulit tayo at hindi po tayo nilalayo at nilalayo ng ating Diyos na buhay. Ganun po siya kabuti sa buhay po natin. Amen po ba? So gaano na po ito? Kalalim tayo sa ating Panginoong Yesus. Yan. Tayo po ba ay umaangat na sa pananampalataya? Tayo po ba ay nag-i-increase na po yung ating pananampalataya at hanggang lumagpas na po sa ating height? No? Or ito po ba ay bumababa? No? Sapagkat hindi po tayo, ang mga Kristiyano po ay hindi kagaya po yung isang kanta na ispagiting pababa at ispagiting pataas. So dapat po sa mga Kristiyano ay palagi pong nas taas ang kanyang pananampalataya. Praise the Lord. At isa pong encouragement po sa akin, marinig ko yung sabi ng ating kapatid na kinakailangan umangat pa ng umangat ang aking pananampalataya at maangatan ko pa yung aking magiging housewife. No? Sapagkat ang tingin ko sa kanya ay talagang napaka-strong ng kanyang faith sa Panginoon. So, napakaganda ng kanyang desire sa kanyang puso dahil siya po ang pamilya balang araw. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating pag-uusapan po ngayon, kung gaano na kalalim ang pundasyon natin, ha? Sino pong Bisaya dito? Kung gaano na po kalalim. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Ganun pa man, tayo po ay nagkakaunawaan. Gaano na po ba kalalim ang pundasyon natin sa ating Diyos na buhay? Tayo po muna ay sumandaling yumuko at tayo mananalangin. Aming Diyos na mapagpala, narito naman po kami, Panginoon, higit sa lahat, makikinig na yung buhay ng salita. Ay yung salita, Panginoon, ay hindi babalik na walang kabuluhan sa buhay po namin. Hindi po ito nasasayang. Ikaw ang Diyos na buhay, na patuloy, nagbibigay sa amin ng kalakasan, kagalakan sa pagsunod sa iyo, aming Ama. Ano man ang gawa ng dyablo sa buhay po natin, sa ngayon pa lamang ay wala na siyang karapatan sapagkat siya'y talunan na 2,000 taon na nakalilipas in Jesus' name. Maraming salamat po, Panginoon, na minsan po, O Diyos, ay niyatinong po namin, Panginoon, sa aming mga buhay kung gaano na po kalalim kami po, Panginoon, sa pagsunod sa iyo. Sumayin niyo ang kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Amen. Praise the Lord. Magbasa po tayo ng Biblia dahil po ang salita ng Diyos ay makikita po natin sa banal na kasulatan. Praise the Lord. Sa Mateo, sa aklat ni San Mateo, sabi niyang ganun, baliktad. Mateo chapter 7, verse 24 to 27. Praise God. May makikita po tayo din dyan na at may ihambing po natin sa ating buhay Kristiyano. No? Dahil ito po ay isang pundasyon kung bakit minsan may makikita po natin na bakit ako nanghihina. Minsan nga may narinig pa ako, sabi kong na parang medyo may kumurot sa puso ko na sabi ng ganun. Praise the Lord, nandito po siya. At mahal po natin itong kapatid na ito na babalik na lang kaya tayo sa dati natin. Pananampalataya. Yung una nating pananampalataya. No? Bakit? Sabi niya, mas maganda po doon dahil mas marami ang pahinga kapag ka Friday.
Praise God. At ang mahal po natin itong kapatid na to dahil talagang naroon din po yung pagsigasig niya sa pagsunod at pagsaliksik ng banal na kasulatan. Praise God. Basahin po natin ito sa Mateo 7, versikulo 24, 27. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha, umihip ang hangin at hinampas ang bahay na yaon ay hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Verse 26, ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Praise the Lord. Ang sabi ko po kanina, kung gaano na po tayo kalalim sa pagsunod sa ating Panginoon. Tayo po ba ay sumusunod lang, walang tinatarget sa buhay? Minsan po nagtanong sa isang Bible study, sabi ko, asan na ba tayo ngayon? Ano na ba yung topic natin ngayon? Akong tinanong na wala naman ako doon sa Bible study na yon. So praise the Lord, sabi ko, naroon yung pagsunod po natin na nakalakip ang paggawa natin sa ating Panginoon. Ang sabi niya rito, ang sino mang dumirinig, ang sino mang 27 po. Kahit ang bawat dumirinig ng aking mga salita at nagsasagawa nito. No? Ang sino mang dumirinig ng aking salita at nagsasagawa nito, yung may kalakip po na gawa. Ang ibig po sabihin ng Biblia. So gaano na po, ito po ba'y nabasa po natin at naisasagawa po natin? Ang ating pananampalataya, ito ay nakita ko po na nag-umpisa po sa ating pamilya. Sa ating pamilya, nanay, ang isang pamilya ay mayroong nanay, tatay, at may mga anak. May mga kapatid po tayo sa laman. Naobserbahan ko po na kapag isang pamilya, yung nanay at saka tatay, ay dati ng mga mananampalataya, sigurado po yung mga anak niya ay maaakay niya patungo sa landas ng buhay ng ating Panginoon. Amen? Naobserbahan po natin yun. Hindi pwedeng ang nanay lang yung mananampalataya. Ang tatay ay hindi naman pwedeng yung tatay lang ang mananampalataya at ang nanay ay hindi. At yung mga anak ay napapariwara. Hindi pwedeng ganun po, di po ba? Dahil bilang isang pamilya, gusto ng nanay, gusto ng tatay na tayo ay sama-sama sa iisang pananampalataya. Hello? Praise God. Gising na po tayo. Gusto ng tatay na kapag siya ay nakakilala sa ating Diyos ng buhay, sa Diyos ng katotohanan, kinakailangan, hihimukin din niya po yung kanyang may bahay na sumama tayo dito. And then, maging ang kanyang mga anak, ay hihimukin din niya yun. Hindi pwedeng sila ay bahala na yung tatay, okay na ako dito. Nag-i-enjoy ako dito sa ating Panginoon. At ang sabi ng aming pastor, ako'y maliligtas, bahala na sila doon. Hindi pwedeng ganon. Di po ba? Kaya nga po yung Acts chapter 1 verse 8, kinakailangan po yung muna yung Jerusalem, yung loob muna ng bahay nyo, ang siyang yung bahaginan, bago po yung ating mga kapitbahay, bago po yung mga tao dyan sa labas, unahin po muna natin yung ating pamilya sa loob. Dahil bakit? Yun ang tinitingnan ng ating mga akay. Yun ang tinitingnan ng mga sinisiran po natin. Yung nga niya, yung asawa nga niya, hindi niya maakay-akay. Tapos nagsasalita sa akin ng ganun. Praise the Lord. Ganun pa man, kung hindi mananampalataya noon ang ating mga nanay at saka tatay, and then dumating ang pagkakataon ngayon na tayo ay nakakilala sa Diyos na buhay, tayo ay sumasamba na sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, John 8:44, isinabi po natin sa kanila yun. Praise God. Yung tatay ko, bago siya binawian physically ng buhay, pinatawag niya po ako. At ang sabi niya,
gusto ko nang magbalik loob sa ating Panginoon. Yung sinasabi mong Panginoon. Ha? And then, kagad siya pong nahiga sa kanyang kama at parang natulog lang. Nung siya ay makasunod na ng sinner's prayer at tumanggap siya sa Panginoon. Although hindi na po siya nakapaglingkod ng kagaya nating paglilingkod ngayon, pero nananampalataya po ako na siya ay ligtas at doon na lamang kami magkikita sa langit na kanyang destination. Amen po ba? Ganun po kahalaga. Ganun po kahalaga kung yung ating pinag-aaralan. Kaya po yung ating narinig, kinakailangan po na, sabi ng Biblia, isabuhay po natin. Amen po ba? Totoo po yung sinasabi po ng Roma 10:17. 10:17 ng Roma, di po ba? Na ang pakikinig at pakikinig ay bunga ng ay doon nagmumula ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng kanyang salita. Mga kapatid, ang sabi ko nga noon, nung kasagsagan po ng aming kwan dyan, ng aming trabaho, minsan hindi na po ako nakakadalo ng mga ganitong pagtitipon. So, apektado yung apektado po yung aking spiritual life. Bakit? Yung mga kasamahan mo ay puro mga hindi mananampalataya. Ha? Hindi pa dumarating sa kanila sa punto na tanggapin nilang ating Panginoon bilang isang sariling tagapagligtas. Hindi pa dumarating po sa kanila yun. So, ang naririnig mo ay puro worldly na pangungusap. Ano po yung pananampalataya yung makuha mo po doon? Dito lamang po yung nakukuha ang pananampalataya sa loob ng iglesia. Ha? At ito po ay sinasagawa ng bawat Kristiyano dapat. Sa James chapter 2, verse 17, hindi ba ako nagkakamali? Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Sabi po ni Santiago. Kaya dapat hindi po natin patayin yung ating mga pananampalataya. Kailangan pag-alabin po natin ito. Ha? Amen po ba? Hello. Praise the Lord. Glory to God. Makikita po natin dito na ang isang tao ay nagtayo. Ito yung isang parabola ng ating Panginoong Hesus na itinuturo niya po sa kanyang mga apostoles. At dinaan niya po sa pananalitang parabola o parables. Na sabi niya ganon, matutulad kayo sa isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ito po isang matutulad kayo para hindi po tayo magkamali. Basahin po natin. 7 verse 24. Kahit ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ito'y hindi nabagsak. Ang sabi niyang ganun. Sa ibabaw po ng bato, nagtayo ang isang matalino. I believe po na itong matalinong tinutukoy dito ay matalino spiritual. Hindi po ito katalinuhan ng sanlibutan dahil ang sabi ng Biblia, ang katalinuhan ng sanlibutan ay kamangmangan lamang sa kanyang harapan. Di po ba? Magpakatalino ka man dyan sa sanlibutan na yon kung hindi mo manabasa ang kaisa-isang aklat ng Biblia, ang kaisa-isang aklat ng salita ng Diyos. Nire-review ka ng salita ng Diyos, ikaw ay mangmang pa rin sa aking harapan. Mas mapalad pa po tayo na hindi nagpapakatalino sa sanlibutan, kundi tayo ay nagpapakatalino sa salita ng Diyos. Amen po ba? Glory to God. Hallelujah. Matutulad sa isang matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa isang buhanginan. Sa Kawikaan 23 starting 15 po, 23 verse 15, ang sabi niyang ganon, mga pangangaral ni Solomon, anak, matutuwa ako kung ikay lumabas na isang matalino at sumusunod sa mga aral ng ating Panginoon. Amen po. Sa verse 26 po, anak, ibigay mo yung puso mo sa akin at sundin mo yung aking pamumuhay. Give me thine heart, my son, and observe my ways. Ang sabi ng gano'n ni Haring Solomon. Dahil gusto niyang hindi mapariwara ang kanyang anak. Dahil gusto niyang palaging nasa kanyang piling ng kanyang ama, ng kanyang mamagulang. Para hindi mapariwara, para ito'y
ang pananampalataya nito ay hindi magiging walang saysay. No? Kaya nga po, talagang blessed po ako. Ang sabi ng ating pastor, sabi niya ganyan, kinakailangan magsumagasig na po tayo ngayon habang tayo ay bata pa. No? Habang tayo malakas pa yung ating mga tuhod, sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, habang po malakas pa yung ating mga tuhod, hindi pa bungi yung ating ngipin at tuwid pa tayo magsalita, magsigasig na po tayo dahil balang araw mawala na yung lakas mo, mawala na yung pananalita mo. Praise God, hallelujah. Tumabingi na yung bibig natin. Minsan po, in the name of Jesus, hindi po mangyayari sa buhay po natin yun bilang mga Kristiyano. Kaya kinakailangan ngayon, magsumigasig na po tayo. Maging matalino na po tayo sa salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Napakagwa po ni Kuya Raymond kapag ngumingiti. Glory to God. No? So, purihin po ang Panginoon na magpakatalino po tayo sa salita ng Diyos. No? Yung ating pananampalataya ay i-build po natin ng maayos. No? Dahil nakakalungkot, nag-umpisa ka na, nagpagal ka na, nagpagod ka na, nagpuyat ka na. No? Yung pananampalataya mo pala, napakababaw ang pagkakilala mo sa ating Panginoon. No? Di ba, Kuya? Alam mo po, Kuya, doon ka pa na-convert sa Pilipinas. Praise the Lord at pinagpatuloy po natin dito. Hallelujah. Ganun po ang tunay na mga Kristiyano, naghahanap ng gawain. Kung asan yung mga pagtitipon ng mga anak ng Diyos, asan ba kapatid dito yung may panambahan? Hindi po nag-aalinlangan. Naghahanap. Nakakalungkot. Isipin po na nabunagin po doon sa atin sa Pilipinas for how many years na po dito kung hindi pa na-witnessan hindi pa naabot ng isang kapatid. Saka palang malakman na siya pala ay dati ng mananampalataya. At hindi po natin hanapin ang tunay na buhay, ang tunay na daan. Di po ba? Ang Panginoon ang nagsasabi na siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. May sinabi po dito, nagtayo siya ng bahay sa ibabaw ng bato. Sa ibabaw ng bato. Di ba nakakita na po tayo ng bato? Na talaga ito yung napakatigas. No? At bakit po inalitulad ng ating Panginoon dito yung isang bahay? Dahil unang-una po, ang hinuhukay po natin kapag po tayo nag-build ng bahay, no? Ay yung pundasyon. Di po ba, Kuya Alan? Hindi naman pwedeng mag-una ka sa taas dahil hanging house yun. Yung kinakailangan, maghukay ka muna. Ano yung bahay ng kalapati? Or pwedeng, meron pa ring halig eh. Maghukay ka muna ng ilang feet na dapat mong hukayin para maging matatag ang bahay mo. Amen? Praise God. Kahit na hindi po tayo nag-aaral sa mga ganung kwan, pero may po tayo, may alam po tayo, di po ba? Kaya po nag-amen sa Kuya. So, sa ibabaw ng bato, ang sabi po ng Matthew 16:17, ng ating Panginoon kay Pedro, sa ibabaw ng bato, itatayo ko ang aking iglesia. Upon this rock, I will build my church. And even the gates of hell shall not prevail against thee. No? Walang makakatinag nito. Sino po bang tinutukoy po doon na bato ng ating Panginoong Hesus? Di po ba siya? Jesus is the rock of our salvation, sabi ng Biblia. Kaya kung wala ka kay Kristo, wala po tayong magagawa. Kung wala po tayo sa Panginoon, wala po tayong magagawa, mga kapatid. Amen po ba tayo doon? Huwag mong sabihin na, magaling ako, mahusay ako. Kung tanggalan ng Panginoon yung husay mo, yung lakas mo, makapagtatrabaho po kaya tayo? Lahat galing po yan sa Panginoon. Lahat ng tinatamasa po natin, galing po sa Kanya. No? Kaya, ang pundasyon po natin kung ito ay hindi matibay, anong mangyayari po?
Di po ba ang lahat po sa atin ay nakaranas na ng bagyo? Literal na bagyo. Kumakailan lang dumaan yung bagyong Mario. Binayo yung ating minamahal na bansa. Binaha. Ano pong nangyayari? Kawawa yung ating mga kababayan. Bakit? Yung bahay nila ay inapawan ng tubig. Yung bahay nila ay natumba. Sila po ay wala nang matirhan. Napakahalaga ng bahay. Di po ba? Dahil ito ating pahingahan kapag galing po tayo sa trabaho. Kung wala kang bahay, saan ka matutulog? Kapatid, literal po na pangungusap ng ating Panginoong Yesus. Kailangan po yung bahay. Kaya po ito yung nalintulad niya. Na ang ating pananampalataya kinakailangan nakatayo. Itong bahay na ito ay kinakailangan nakatayo sa ibabaw ng bato. Na walang iba ang batong panulukan ang ating Panginoong Hesukristo. At si Pedro ang maliit na bato na ginamit ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya upon this rock I will build my church. At kahit ang espiritu ng hadis ay hindi makapananaig sa iyo, Pedro. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hello. Praise God. Amen. Aaron? Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to the living God. Sabi ko nga, kaya siguro may mga kapatid na minsan ay napag-aralan po namin, isinare po sa amin ni Pastor kung paano yung mga kapatid ay nangihina, tuluyan na nawawala. No? Kalaki po ito dito sa ating pag-aaral. Tuluyan na silang nangihina. Unang-una, okay lang, hindi sila nakadalo. And then, pangalawa, okay lang. Pangatlo, wala na talaga. Hindi na natin mahatak pa. Bakit? Yung pundasyon kasi nila, yung pagkakilala nila sa ating Panginoong Yesus, ay akala nila ay ganun-ganun na lang. Hindi nila inalala yung kamatayan ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Na ikaw at ako, sino man po sa atin, sa kanyang kamatayan tayo ay naligtas. It is by grace that we have been saved through Christ Jesus. Sa biyaya niya, sa kanyang mga latay tayo sigaling. No? Sa kanyang kamatayan, ang kanyang dugo ang siyang naghugas sa ating mga kasalanan. Kung atin lang kung alalahanin niya, sapat na po yun. Na hindi ka bibitaw sa iyong pananampalataya. Hindi ka basta-bastang matinag na anumang bagyo ng buhay na dumating sa buhay mo. Harangan ka man ng sibat kapatid. Aatin ka at aatin ka. Hindi ka mawawala sa ganitong gawain. Amen po ba? Dahil alam mo Panginoon, ito lang ang may iaalay ko sa iyong paglilingkod. Hindi man to sapat sa kamatayan mo dun sa krus. Pero alam kong ino-honor mo ito dahil taos puso kong sumusunod sa iyo. Amen po ba? Praise God. Napakainam po tingnan ang isang Kristiyano na lumalago. No? At nakakalungkot naman yung taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Parehas lang po ang nangyari sa kanila. Di po ba? Binayo ng malakas na hangin. At ito'y tuluyang nagiba. Bakit? Wala. Akala niya, ganun-ganun na lang. Okay lang. Honor naman ito ng Panginoon. Dumadalo ako Okay lang. Nagpapagamit naman ako sa Kanya. Pero, kung hindi ka pa talaga matuwid sa ating Panginoon, yung pagpapagamit mo sa Kanya, o anuman yung gawain mo sa Kanya, ay wala sa puso mo. Or minsan, sa mga kapatid ay, ang tinitingnan nila po, yung kakay sa kanila. No? Yung nagiging pundasyon nila, yung spiritual father nila, yung spiritual mother nila. No? Ako po yung spiritual mother ko, yung aking aming bunso. At hanggang ngayon ay tinatanaw ko po yun na utang na loob. Dahil kung hindi siya nagtiyaga sa akin, kung hinayaan lang niya yung pangungutya ko sa kanya, yung pagmumura ko sa kanya, hindi siya nagtiyaga sa akin at bumitaw siya sa kanyang pananampalataya, ay wala, hindi tayo nagkita-kita ngayon.
Sigurado po yun. Kung bumitaw lang yung kapatid ko, bahala ka na nga dyan. Sa buhay mo, sige, kung ganun lang yung katuwiran ng isang kapatid, ng ganung Kristiyano. Abay, kapatid, wala tayo ngayon. Wala tayo ngayon dito. At hindi tayo ngayon nagiging masagana ang buhay natin sa pakikinig at pakikinig ng kanyang salita. Pero, yung ating kapatid ay hindi po bumitiw. Ano man yung pangungutya ko sa kanya, ano man yung sinasaktan ko physically, nauna ako sa'yo. Sabi kong ganon. Mas matanda ako sa'yo. Bakit nagsasabi ka sa akin ng ganon? May relihiyon din ako sinasamahan. Nauna ako, sabi sa salitang Bisaya, nauna ako sa'yo sa banig. Nauna akong isinilang ibig sabihin. Pero sabi niya, sige lang, balang araw. Kahintayin ko yan, yung mga... Amen. Nauna daw akong isinilang. Nauna akong isinilang sa'yo. Kuwan lang kita. Manghod lang kita kung tawagin. Bisaya ka ba eh? Ay, long ko. Wow. Maayo nga gabi ito sa imo. To. Kaya, praise God, pasalamat po doon sa bunso po namin. Hanggang ngayon, tinatawag po na utang na loob. Kapag ka nagte-text po, nagtatawagan kami. Sabi ko, spiritual mother, kumusta na? Yung tawag ko sa kanya, para siyang mas matanda sa akin. Minsan po doon po nakatuon yung ating pananampalataya, yung pundasyon po natin sa nag-aakay sa atin. Eh, mawawala po tayo doon sa sinasabi ng Biblia, kuya, di ba? Sa Hebrews chapter 2, verse 2. Sabi ng ganun, ituon nyo yung inyong paningin sa ating Panginoong Hesus. Hindi sinabi ba niya doon na ituon nyo sa spiritual mother o kay pastor, ituon nyo doon sa mga co-workers niyo. Ituunin nyo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus na siyang nagpapasakdal nito at nagpapatatag nito. No? Bakit sinabi po ng Biblia yun? Dahil yung nag-akay sa iyo ay maaaring bumagsak din. Minsan, bayuhin din ng bagyo, maano din ng baha, maano din siya ng napakalaking problema sa buhay niya. Kung doon ka nakapokus, kung doon nakatingin yung physical mo na mata, kung doon nakatingin yung spiritual mo na mata, paano na? Ha? Kapatid? Paano na? Hindi na magaganap sa buhay mo yung Hebrews chapter 10 verse 25. Yung do not forsake fellowshipping, mawawala ka. Hindi, siya ang nag-akay sa akin. Bakit siya palaging wala? Eh, inakay nga lang niya ako. Eh, di simple, patay na. Ha? Di ba, kuya? Patay na. Wala na. Pare-parehas na. Bakit? Doon po nakapokus yung ating tingin, yung ating paningin. Kay pastor, paano kung bumagsak si pastor dahil tao lang siya? Paano kung bumagsak yung spiritual mother natin, spiritual father natin, yung asawa na nag-akay sa atin? Paano kung bumagsak siya? Yung wala na, hindi ka na rin makapagpatuloy. Hindi na naganap, kapatid, yung wag mong kaliligtaan ng pagdalo sa mga ganitong pagtitipon na nakagaya ng ilan, bagko sila ay nagpapalakasan. Wala na yung sa buhay mo dahil doon nakapix doon nakapokus yung paningin mo. Kaya makukontradik po tayo doon sa sinasabi ng Biblia na ipokus ninyo yung paningin sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Ang Panginoong Hesus lang hindi nagkasala, ang Panginoong Hesus lang hindi babagsak dahil siya ay matibay na sandigan, hindi magigiba. Amen po ba? Kaya nga po yung kanta, si Jesus ang sandigan, di magigiba. Jesus ang sandigan, di magigiba kasintatag ng kabundukan, di magigiba. Noon pa yan mga kapatid ko. Ganun. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun po. Kailangan magsigasig po tayo. Huwag po natin itanim yung ating pananampalataya doon sa buhangin dahil walang kwenta yun. Sige, sulong! Sulong, kapatid! Kahit
sabi natin, pagod na galing sa trabaho. Sige, praise the Lord. Ay, galing sa trabaho, sasakay na doon sa punta rito. Pagod. Alam natin yun. Kahit hindi sabihin. Lahat tayo dito mga workers eh. Pero, mas maganda yung sinasabi din para makalabas yung sa ating, marinig po ng ating Panginoon. At, sabi ng Biblia, sabi doon, the joy of the Lord, di ba? Yung kagalakan sa Panginoon ay siyang kalakasan po natin. The joy of the Lord is our strength. Kaya, nagkatipon-tipon po tayo, naroon po yung galak sa ating mga bibig, sa ating mga puso, sa ating labi. Dahil nakita ko naman siya, sabi nga ng isang kapatid, nakita lang kita, lumalakas na ako. Praise the Lord, hallelujah. Diyan po, nakikita po natin ang pundasyon po natin ay kinakailangan maitayo sa ibabaw ng bato. Na ito'y hindi matitinag, dumaan man ang bagyo ng buhay, bagyo ng problema, mga bagyo na dumating sa buhay mo, ito'y hindi magigiba. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Sabi mo ni Kuya Bong. Amen. Sa ating technology ngayon, mga kapatid, napakarami pong professional. Amen. Kung titignan po natin yung Alam Makati na lugar dito, sa may King Fahad Road, ay makakakita ka ng mga irregular shape. Amen. Pinapahirapan nila yung design. Amen. Mayroong spiral, mayroong kumisa, nakatumbang ganon, hindi ko alam. Amen. Para naka-cantilever siya na design na talagang pinapahirapan nila yung. Amen. But then, sa construction ng mga building na ito, kailangan po tayo maging marunong, kailangan po natin maging wise. Amen? Para sa ganun, tumayo siya ng matuwid, tumayo siya na kahit dumaan man ang malakas na bagyo, hangin, sunstorm, ano man yan, tatayo pa rin siya ayon sa pagkakadesign niya. Amen? Kaya nga mayroon tayong blueprint, mayroon tayong specification na dapat sundin. Amen? Kung minsan, karamihan sa mga tao, lalo na mayroon pong bahid na anomalya ang kanyang isip, ay magsa-sub-standard siya. Amen? Bagamat, ito yung sinabi ng engineer, ito yung sinabi ng architect, ang pagkakadesign ng bahay. Pero yung subcontractor ay ibabypass po niya yung sinabi ng original na contractor kuminsan. Amen? Kung ito yung specification, gagawin niyang substandard. Amen? Kagaya na lang sa bakal, mga kapatid, marami pong pandaraya dyan sa reinforcing bar. Amen? Kung gagamitin sa mga struktura, mga pundasyon, lalo na yung mga kanto-kanto, amen, yung pilyar ng bahay, ay 14 mm diameter, 12 mm diameter ang ginagamit. Ngunit, marami pong dumadaya yan. Gagamitan nila ng 8, gagamitin nila ng 10 para lamang makaminos at makatipid. Bakit, mga kapatid? Ipapakita nila na sila ay nag-comply, pero dahil natabunan yun, hindi nakita. Amen? Para lamang sila po ay makakuha ng 2 mm. Amen? Pag pininta mo yung 2 mm, base sa timbang ng bakal, kasi ang basehan sa bakal ay timbang. So, makakakupit po sila, mga kapatid. Amen? Dito po nangyayari yung mga bagay-bagay. Kaya makikita natin, kahit sa Pilipinas, maririnig mo, dumating yung baha, dumating yung ulan, malakas na unggoy, malakas na typhoon. Amen? Siya po ay glory to God. Amen? Makikita naman, maririnig mo, bakit nabaha yun? Bakit na, ano yun? Gumuho yun. Amen? And then, pagkatapos ng investigation, lumabas, substandard pala yung mga ginamit na materials, lalo na po yung reinforcing bar. Amen? Ang magdadala ng pundasyon ng bahay ay, first of all, ay titignan nila yung soil pressure niyan, kung gaano po yung ilalagay nilang lalim, at ano yung size ng bakal na dapat gamitin. And then yung komposisyon ng mixture ng gravel and sand and cement. Amen? So, doon po nagkakatalo lahat yan.
Pero marami pong dumadaya ng mga design na ito, mga kapatid. Kaya nga, kung ikaw ay magpapatayo ng bahay at hindi ka marunong, madadaya ka. Lalo na't hindi honest po yung kontraktor. Amen? Nais ng Panginoon na bagamat wala po tayong kaalaman doon sa construction na yon, it is the civil works, pero ganun pa man, tayo po ay makialam sa mga bagay na ito. Amen? Kaya nga tayo humahanap ng blueprint. Amen? Meron tayong specification. Para sa ganoon, makita po natin, base doon sa specification, ma-cross-check po natin kung tama po yung gagamitin nilang materialis. Amen? So, magiging kin po tayo sa mga bagay na yan upang sa ganoon ay hindi po tayo madaya. Amen? Ganito po rin ang mangyayari sa buhay espiritual natin, mga kapatid. Maraming tao, dumadalo lang para lang masabing sila ay Kristiyano. Para lamang masabi na, dumadalo siya ng gawain. Para lang masabi na siya ay kabilang sa isang simbahan. Amen? Hindi po ito ang purpose ng isang tunay na Kristiyano, mga kapatid. Amen? Pag tayo po ay dumalo, alam po natin na mayroon pong patutunguhan ang ating pagdalo. Amen? Nais ng Panginoon sa buhay natin, tayo po ay maging wise. Amen? Hindi po foolish. Nakagaya ng nabasa natin, mga kapatid, it is a parable of wise and foolish person. Amen? Yung wise po, mga kapatid, kailangan ang pundasyon ng kanyang pagpatayo ng bahay ay sa bato. Amen? Yung isa naman na foolish ay sa sand, sa buhanginan. Amen? Ipinapakita ng Panginoon dito, mga kapatid, ang salita ng Diyos na siyang ating narinig ay hindi po sapat. Amen? Hindi rin sapat na tayo po ay maniwala lamang sa Panginoon. Hindi lang sapat na tayo po ay humanga na lamang kay Lord. Ang dami pong humanga. Buong mundo ay humanga sa Panginoon. Lalo na yung ginawa niya sa krus. At lalong-lalo na nung ito po ay isinapelikula. Amen? The Passion of Christ. Marami pong feedback sa buong mundo. Grabe po yung paghanga nila. Hindi po yan ang tunay na pundasyon ng pananampalataya, yung paghanga lamang o pananampalataya lamang o yung marinig mo lamang ang salita o maalaman mo lamang ang kaalaman mo sa Panginoon ang tungkol sa Kanya. Hindi po sapat yan, mga kapatid. Amen? Tayo ay tinuruan ng Panginoon para maging wise. Ang pagiging wise po natin, mga kapatid, ay mayroon pong kalakip na pagsasagawa. Narinig mo ang salita ng Diyos, huwag kang papayag na narinig mo lang. Kailangan ito ay maunawaan mo at matanim mo sa iyong puso. Amen? Pag hindi po ito nangyari, mga kapatid, mahirap mong isagawa ang salita ng Diyos. Amen? Hindi sapat yung narinig mo lang. Kailangan na unawaan mo upang sa ganon tanim mo sa iyong puso. Pag natanim sa iyong puso, madali mo siyang isagawa. Amen? Kaya ito po yung sinasabi ng Matthew 7 verses 24 and 27. Amen? Ang pakikinig ay hindi sapat. Pag narinig mo, malaman mo, maunawaan mo, matanim mo sa puso mo, isagawa mo upang ikaw ay matawag na wise. Wise means tumusunod sa Diyos. Amen? Pag nagawa mo ito, nag-i-indis ka ng karunungan mula sa Diyos. Amen? Para pagdating ng bagyo, pagdating ng pagsubok, pagdating ng anumang sitwasyon na strain sa buhay mo, kakaiba. Hindi ka mabibigla, hindi ka matitinag, hindi ka mag-fall down. Amen? Pansinin niyo, mga kapatid, yung mga Kristiyanong parang formality lamang ang kanilang pagdalo sa gawain. Bible study man yan, prayer meeting man yan, o gawain o service na gaganito. Pag formality lang niya, makikita mo. Narinig niya, paglabas niya dyan sa labas, hindi na niya dala ang salita ng Diyos. Amen? Pag hindi po natanim sa kanyang puso at walang application, makikita mo sa isang tao na ito, mamaya, wala siyang pagkusa na dumalo. Bakit? Hindi kasi niya nanamnam. Amen? Hindi niya nanamnam. Bakit? Ito kasi yung nais ng Lord sa buhay natin. Sabi ng Isaiah 55 verse 11, pag ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos,
na galing sa Diyos, ito po ay may kapangyarihan sa buhay mo. Sapagkat hindi po mapayag ang Diyos na hindi po magaganap ang layunin niya sa kanyang salita na iyo pong natanim sa iyong buhay. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, na maisagawa natin ang salita ng Diyos. Kaya nga ang pinakamundasyon dito, marinig mo, maunawaan mo at matanim mo sa iyong buhay, at isagawa mo. Pag wala yung pagsasagawa, mga kapatid, wala pong kapangyarihan ang salita ng Diyos sa buhay mo. Amen? Mamaya mawawala yan. Pero pag ito ay sinasagawa mo kaya ng pag-aaral natin, magiging wisdom yan. Amen? Babaon sa iyong buhay. Matatanim. Magiging party na ng buhay mo. Amen? Magiging part na ng investment mo sa iyong puso. Amen? So sa bawat salita ng Diyos na natututunan mo ay naisasagawa mo, magkakaroon ka ng investment. Kung patuloy yun na investment na yun sa buhay mo, ito po yung pundasyon na nais ng Panginoon. Pagdating ng pagsubok, mga kapatid, pagdating ng mga taong wala sa Diyos, nahihilain ka, hindi ka mahihila. Amen? Hindi ka matutukso, mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi ng John 13, verse 17, Blessed are those whom they know this thing and they do it. Sabi ng Lord. Amen? If you know these things, happy are you if you do them. If you do them. Amen? Napakaganda po ng salita ng Diyos dito. If you know these things, if you know the Word of God, blessed are you in other translation, if you do them. Pagpapalain ka ng Panginoon kung isasagawa mo ang salita ng Diyos na iyo pong narinig at natutunan sa gawain ng Panginoon. Amen? Pag wala pong pagsasagawa, mga kapatid, maliwanag po ang sinabi ng Panginoon, hindi po magiging pagpapala sa buhay mo. Amen? Magiging foolish ka lamang pagdating ng pagsubok, pagdating ng mga bagyo sa buhay mo, pagdating ng mga taong aagaw ng salita ng Diyos sa buhay mo, talagang sasama ka sa kanila. Amen? Nandoon yung alam nila na mayroong gawain sa Panginoon sa araw na ito. Hindi po nakasit yung mind nila. Nagkakaroon ng struggle. Nagtatalo, mga kapatid. Amen? Mahirap nilang i-establish po yung mind nila sa gawain ng Panginoon. Bakit? Wala kasing application sa salita ng Diyos. Hindi nila nananamnam ang tunay na nais ng Lord sa buhay nila. Amen? Yung layunin ng salita ng Diyos sa buhay nila ay hindi nagaganap. Sapagkat ang desisyon nila ay hindi nila i-apply o hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya ito po yung nangyayari, mga kapatid. Maraming tao makikita mo, dumadalo lang yan, lilitaw, lulubog. Amen? Mamaya nandyan yan, mamaya wala siya. Mamaya, makikita mo kasama mo, mamaya, wala siya, tatanungin mo kung anong dahilan, mayroon daw siyang ginawa. Ang daming kadahilanan. Amen? Sapagkat wala sa kanya yung pagsasagawa. Amen? Ang mga taong nagsasagawa ng salita ng Diyos, ina-apply nila yan, mananamnam nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay nila. Sapagkat dito sila palalaguin ng Panginoon. Amen? Every time na ikaw ay nag-a-apply ng salita ng Diyos, investment yan sa buhay mo. Amen? Nagbi-build ka ng pundasyon. Napapatibay ang pundasyon mo sa spiritual. Ang pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Pagdating ng pagsubok, pagdating ng problema, mananaig po yung investment sa buhay mo. Amen? Hindi po yung problema. Kaya nga maraming tao, maraming Kristiyano, nawawala sa gawain. Minsan-minsan lang nakakadalo. Alam niyo, mga kapatid, gaano man tayo kabisi sa ating mga trabaho, 7 days a week man yan, pag maganda po yung investment na salita ng Diyos sa buhay mo, for sure, nariyan ka lagi sa gawain. Amen? Hindi ka mawawala. Amen? Magsusubaybay ka. Ano man ang pagsubok sa buhay mo, hindi ka matatangay. Amen? Hindi ka maghihina. Hindi ka mag-fall down. Amen?
Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin na tayo po ay maging wise. Amen? Sino pong gusto maging wise? Amen? Sino pong gusto magtayo ng kanyang bahay sa batuhan, sa rock? Amen? So ito po yung itinuro ng Panginoon, hindi lamang sa tinuturo ng mga engineers at architect. Ito'y tinuro ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen? At siya po yung ating bato. Siya po ang ating rock. Siya ating foundation. Amen? Kaya nga napakaganda po, if you know these things, if you know this Word of God, and you apply them, pagpapalain ka ng Panginoon. Ito po yung tunay na pagpapala, mga kapatid. Amen? Tingnan niyo po yung mga tunay na talagang nandun na yung puso nila na sumusunod sa Panginoon. Ni kailanman hindi nila ipagpapalit ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hinding-hindi, mga kapatid. Amen? Gaano man yung tukso ng mundo, hinding-hindi nila ipagpapalit ang Panginoon sa buhay nila. Amen? Ito po yung patunay, mga kapatid. And I believe, lahat po tayo ay nandoon na sa ganitong antas ng pananampalataya na ni kailanman hindi natin ipagpapalit ang Panginoon. Amen? Sige po, tayo po tumayo. Tumayo ang lahat ng hindi na ipagpapalit ang Panginoon sa buhay nila. Amen? Amen? Glory to God. Sa gabing ito, mga kapatid, tunay nga na napakahalaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Na ito po ay naisasagawa natin sa buhay natin. Gaano mang karami ang iyong natututunan na salita ng Diyos, kung kulang ka sa pagsasagawa, hindi mo makakamit ang tunay na pagpapala mula sa Diyos. Ang nais ng Panginoon, sa bawat salita niya na ating po naririnig, huwag po tayong papayag na ito'y hindi natin maunawaan. Huwag po tayong papayag na hindi natin maisagawa ang bawat salita na ating natututunan sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng ito, pag ito ay naganap sa buhay natin, mga kapatid, tignan mo ang buhay mo bilang Kristiyano. Pag tinanong ka ng mga kakilala mo, mga kapatid, kumusta ka, kapatid? Hindi ka lang magsasabi ng okay lang. I am blessed. You are blessed because you are applying the Word of God. You are blessed because the investment of the Word of God in your heart is really abundant. Nandoon po yung investment mo ng salita ng Diyos. Nakikita sa buhay mo, ina-apply mo ang salita ng Diyos. Panginoon, marami pong salamat, O God, sa gabing ito na tunay na Panginoon. Hindi sapat na matutunan namin, Panginoon, ang salita mo. Hindi sapat, Panginoon, na marinig namin, Panginoon. Although, Lord, ito po yung umpisa, Panginoon, upang kami, O God, ay magkaroon, O God, ng pananampalataya sa iyo. Pero hindi ka huminto, Panginoon, sapagkat, Lord, ang salita mo na amin po narinig, mayroon po siyang layunin sa buhay namin. At hindi ka pumapayag, Panginoon, na hindi maganap ang layunin ng salita mo. Ngunit kung minsan, Panginoon, sa buhay namin, naantala, Panginoon, yung kaganapan na nais ng salita mo sa buhay namin sapagkat pinipili namin, Panginoon, ang hindi sumunod sa iyong salita. Panginoon, sa gabing ito, ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon, na Lord, yung salita mo, Panginoon, ay may kapangyarihan at mayroong kalakip na pagsasagawa, Panginoon, may kalakip, Panginoon, na pagpapala sa buhay namin. Kung ito, Panginoon, ay may pagsasagawa, Panginoon, sa buhay namin. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa gabing ito, ipinakita mo sa amin, Panginoon, na mababaliwala, Panginoon, ang lahat, Panginoon, na kung naririnig na salita mo, kung wala po, Panginoon, na kaganapan, Panginoon, sa buhay namin. Kung wala pong, Panginoon, na pagsasagawa, kung wala pong application, Panginoon, Lord, parang bahay, Panginoon, na tinayo sa buhanginan, na pag dumating, Panginoon, ang bagyo, dumating ang baha, ito po, Panginoon, ay aanod, Panginoon, at masisira, mamawasak, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito, minsan pa, O God, kami ay niremind mo, Panginoon, sa iyong salita.
Na Lord, nais mo, Panginoon, na kami po, O God, ay matalino sa mga bagay na ito, Panginoon. At ang tunay na matalino, Panginoon, ay hindi pumapayag na narinig lamang niya ang salita mo, Panginoon, kundi, Lord, sisikapin niya, Panginoon, na ito'y maunawaan niya sa mamagitan ng banal mong Espiritu na nasa Kanya. At Lord, dahil, Panginoon, natutunan niya, Lord, magkakaroon siya, Panginoon, O God, ng kakayahan, Panginoon, na isagawa ang iyong salita. At pagdating, Panginoon, ng pagsasagawa, Lord, kami po, O God, ay nagkakaroon, O God, ng investment ng mga makalangit na bagay. At pagdating, Panginoon, ng problema sa buhay namin, pagsubok man yan ng mga sitwasyon, Panginoon, na tukso sa buhay namin, hindi kami matitinag, Panginoon. Pagkus, Lord, mananaig, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita na na-invest sa buhay namin. Lord, hayaan mo, O Diyos, na we are long, O God, to love you so much and to express our love to you, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay makita mo sa buhay namin na ito po, Panginoon, ay nagaganap. Each time I think of you, praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you. My soul sings in your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heaven. For you are my sun and shield. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shield. We are longing for you, O God. Hear these phrases, grateful heart. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat salita, O God, na amin po naririnig, Think of you, natututunan sa buhay namin. Lord, magkaroon ng kapangyarihan, Panginoon, sa magitan ng aming pag-a-apply, O God. Panginoon, maraming salamat sa buhay na pinagkakalob mo, sapagkat, Lord, mayroon kang salita, Panginoon, na kalakip nito, Panginoon. Salamat sa bawat gawain mo, Panginoon, na, Lord, itinuturo mo sa amin ang tamang kapamaraanan mo, Panginoon, upang kami lalong tumibay sa aming pananampalataya at makasunod kami, Panginoon, sa iyong kalooban. Salamat sa gabing ito, Panginoon, na nilaan mo sa buhay ng bawat isa sa amin.
Salamat, Panginoon, sa bawat kapatid na narito, Panginoon, na nakarinig na iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, oh God, na ang bawat salita, Panginoon, na narinig namin sa iyo ay magkaroon, Panginoon, ng kaganapan sa buhay ng bawat isa sa amin. At Lord, hayaan mo, Panginoon, tulad ng pangako mo, Panginoon, sa John 13:17, Lord, kami pagpapalain mo, Panginoon, kung ito'y isasagawa namin. Sapagkat, Lord, ang sumunod sa iyo, ang gawin, Panginoon, ang nais mo, ang magkaroon ng kaganapan na salita mo sa buhay namin. Lord, isang napakalaking pagpapala sa buhay namin sapagkat, Lord, unang-una kami binabago mo, Panginoon. Pinapalaya mo kami sa anumang bagay, Panginoon, na ayaw mo sa buhay namin. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na makasunod sa iyo at lumakad na kasama ka, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil, Lord, isang pagpapala sa buhay namin, Panginoon, na marinig ang salita mo sa gabing ito, Panginoon. At Lord, patuloy, Panginoon, kami, O God, na tatangkiligin, Panginoon, ang mga gawain mo, upang, O God, patuloy, O God, ang pagpapala mo sa buhay namin. Sapagkat, Lord, sa bawat gawain mo, O God, may pagpapala. Sa bawat gawain mo, Panginoon, O God, may kalayaan, Panginoon, na nangyayari sa buhay namin. Salamat sa mapagpala at banal mong salita, Panginoon, na aming pong, O God, naririnig sa bawat gawain mo. Lord, bigyan mo kami, O God, ng kakayanan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng isang desisyon, Panginoon, na sumunod sa iyong salita. Upang manamnam po namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng salita mo at ang pagpapalang kalakip ng salita mo, Panginoon, sa buhay namin. Lord, wag po kayong papayag, Panginoon, na hindi po ito, God, magkaroon ng kaganapan sa buhay namin. Sapagkat, Lord, tuwing, Panginoon, isinasagawa namin, Panginoon, iyong salita, ipinapakita namin sa iyo, Panginoon, na ikaw ay mahal namin. Salamat, Panginoon. Salamat sa gabing ito. Salamat sa salita mo, Panginoon, sa iyong pong binahagi sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, hindi kami aalis sa lugar na ito, Panginoon, na hindi namin, Panginoon, naunawaan ito, Panginoon, at hindi kami, God, magkaroon ng tamang desisyon na ito po, Panginoon, na hindi namin isagawa. Lord, salamat, Panginoon, dahil pinabaunan mo kami, Panginoon, ng salita mo na amin po, Panginoon, isa sa katuparan sa buhay namin sapagkat nariyan ang banal mong Espiritu na gagabay sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na narito. Patuloy mo pagpalain, Panginoon, sa magitan ng iyong salita. Ayaw mo, Panginoon, ang bawat isa, O God, ay magkaroon ng kauhawan, Panginoon, sa iyong salita. Upang, O God, magkaroon kami ng pamantayan sa aming buhay. At salamat, Panginoon, dahil hindi lamang namin maririnig, Panginoon, salita mo, kundi magkakaroon kami, Panginoon, ng tamang pamantayan upang isagawa namin, Panginoon, ito. Sundin namin ito, Panginoon, at maganap sa buhay namin. Tunay nga, O Diyos, ang mga anak mo, tulad ng sinabi mo, Panginoon, sa Matthew 7, verse 21, hindi lahat na tumatawag sa iyo, Panginoon, Panginoon, ay iyong anak, kundi yun lamang gumagawa ng iyong kalooban, Panginoon. Yun lamang gumaganap ng iyong salita. Yun lamang sumusunod sa iyong salita, Panginoon. Ito yung mga anak mo. At Lord, salamat, Panginoon. Binilang mo kami ng mga anak mo, Panginoon. At ang tunay mong anak, Panginoon, ay narito sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Sa gabing ito, Panginoon, salamat, Panginoon, sa bawat kamay, sa bawat paa, sa bawat bibig, Panginoon, sa bawat kaluluwa na narito. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa gabing ito, Panginoon, sa buhay namin. Kayo po, Panginoon, na nagturo sa amin. Kayo po ang nag-uusap sa amin. At Lord, bilang mga anak mo, kami ay susunod sa iyo. At habang kami sumusunod sa iyo, Panginoon, hindi ka magkukulang na kami pagpalain mo, Panginoon. Hindi ka magkukulang sa lahat ng mga pangangailangan, Panginoon.
Lord, naniniwala kami, Panginoon, pagod man kami, Panginoon, sa lahat ng aming ginawa sa maghapon. Pero sa gabing ito, Panginoon, iba yung kalakasan ang iyong pong pinaranas sa buhay namin. Sapagkat, Lord, tumugon kami, Panginoon. Isinagawa namin, Panginoon, ang salita mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa bawat isa. Lahat po, Panginoon, ay gumawa ng mga bagay-bagay, Panginoon. Ngunit, Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay ginawa namin. Hindi lamang para sa iyo, Panginoon, kundi, Lord, kasama ka namin na gumawa ng bagay na ito. Lord, patuloy mo, Panginoon, na dagdagan ang aming panahon at oras sa iyo, Panginoon. At Lord, more and more, Panginoon, na magkaroon kami ng gawain sa iyo, O God, upang lalo kang lubos, Panginoon, na matuwa at magalak sa buhay namin. Lord, salamat sa iyong pagpapala sa gabing ito. Salamat sa pagpapala mong salita. Na nais mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay isang matalinong anak mo, Panginoon. Lord, ibinabalik namin ang lahat ng ito na may papuri, pagsamba, pagluwa, lahat ay pasasalamat. At ang lahat ng anak ng Diyos na handa ng mag-apply ng salita ng Diyos o magpagpalay ng Panginoon ay magsasabi ng Amen.